Let's go! At ayun, maglilinis tayo ng isang window type. Yan yung LG na window type na yan. Medyo nahirapan kami dito dahil yung nag-install niya ito, nakatornilyo pa, hindi tinanggal yung tornilyo sa likod. Tapos waiting na nga kami dito. Tapos nung nakapasok na kami, chinek na namin yung aircon. Ayan siya, bale. At nahirapan kami dyan kasi yung nag-install na itong aircon na to, yung tornilyo sa likod kasi, yung sa housing niya, dapat tinatanggal niya yan pag ini-install niya para yung mga gantong aircon huhugutin na lang. Pero meron din naman aircon na talagang kasama yung buong housing, pero yung gantong mga klase dapat tinatanggal na yung tornilyo para pag tatanggalin yung aircon, hindi sasama yung kaha, huhugutin lang natin yung mismong aircon. Tapos nakasilant pa to, kaya medyo natagalan pa kami lalo. Tapos dapat pag ganyan, pagaganahin nyo muna. Dito medyo ayaw dahil naglo-lose contact yung sa ano niya, sa kuryente niya, sa mismong outlet niya. Kaya medyo maraming hassle tong aircon na to. Medyo tumagal nga kami dito kasi gaya nga nun, naka tornilyo pa yung likod ng aircon niya. Dapat sa mga nag-i-install o kaya yung magkakabit ng gantong aircon, yung mga tornilyo sa likod dapat tinatanggal yun yan. And dalawa kami ni Marlon dyan na makikita nyo mamaya kung paano namin tanggalin yan. Bubuhatin pa namin yan. Tapos yung sealant nyan tatanggalin din natin. Bali papadaus-dusan lang natin siya ng flat screw. Kasi no choice tayo kundi bakbakin talaga yan eh. Pero kung nakatanggal na sana yung tornilyo dun sa likod, kahit nakasilant na sana walang problema, kahit nakasilant pa yan. Dahil nga yung tornilyo nandun pa sa likod, so kailangan wala tayong choice kundi bakbakin talaga yung sealant na nilagay nila sa paligid. Tapos para mahugot natin yung aircon. Pero bago nyo gawin yun, siguro dun nyo magpaalam muna kayo sa customer nyo. Kasi pag tinanggal nyo yung sealant na yan, pwedeng masira yung nasa paligid niyan. So kailangan ulit i-sealant. Pero i-inform nyo si customer na ganun yung mangyayari dahil nga yung aircon niya may tornilyo pa sa likod. Tapos ano pa yan yung in-install yan, yung mismong rubber sa likod yan, yung sa daanan ng drain, hindi rin natanggal. Mamaya papakita ako sa inyo. Dapat tinatanggal din yun bago ikabit kasi yung iba kasi pag nakabili ng aircon, basta sinasalpak na lang, hindi nila alam may tinatanggal pa dun sa pinakailalim dun sa may drain niya. Kasi pag hindi tinanggal yun, mapoponduhan lagi ng tubig yung aircon nyo. So pag ganun, mabilis siyang kakalawangin. Tapos yun yung sinasabi ko sa inyo, binawakwak ko na yan dito ng gamit yung flat screw kasi kailangan nga matanggal yung sealant niya para mahugot talaga. Biruin yun dahil lang sa 2 tornilyo, 3 tornilyo na tumatagal yung trabaho natin. Saka pag ganyan, marami rin kayong maririnig sa mga susunod na maglilinis. Kaya pag ganito na-encounter nyo pala, ganyan na-encounter nyo, pag isusoli nyo naman na, wag nyo na rin ibalik yung tornilyo dun sa likod para yung susunod na maglilinis o yung susunod na gagawa, hindi na rin mahihirapan, saka hindi na kailangan wakwakin yung gilid nyan, saka ibabaw, saka yung ibaba nyan, para huhugutin na lang talaga yung aircon. Kaya sa mga nag-i-install, pag ganyan, tanggalin nyo na yung mga tornilyo sa likod para yung kaha na iiwan, para pag nakapix na yung base nya, pwede nyo na lang hugutin yung aircon. Tignan nyo pagdating dito, diba, natatagalan pa tayo. Kahit sinong maggagawa nito, ganito talaga nangyayari. Wala tayong choice dyan, kailangan yan tanggalin. Bali itong aircon na to, bali ngayon palang lilinisan to. So nung bago to, talagang kinabit agad dyan. Pati nga yung mismo sa drain nyo, talagang hindi rin natanggal. So talagang napoponduhan siya ng tubig. Pag ganun kasi mabilis kalawangin yung aircon natin, lalo na yung kaha. Ayan tignan nyo, halos sinuhugot na namin dito, 2 kami humuhugot. Kasi 0-0 to, tas nakasilant pa. Nakakadagdag din ng nakakadagdag din ng tibay yung ganung klase. Kaya no choice tayo kundi wakwakin yung gilid, yung ibabaw niya, saka yung ilalim niya. Imbis yung mapapabilis na lang sana, nahuhugutin na lang siya, di ba? Kaya sa mga magkakabit, dapat aware din tayo. Hindi yung basta makasalpak tayo, okay na. Kasi pag hindi nyo rin tinanggal pala yung nito, yung sa may drain nito, yung pinaka-rubber na nakatakip sa kanya. Pag hindi nyo tinanggal yun, mapuponduhan lagi ng tubig yung aircon. Tapos yun, madaling siyang kalawangin dahil doon sa naiipon na tubig. Pwede rin siya mag-backflow sa harap. Kasi nga hindi nga nakakatagos yung tubig, lalo na pag yung yung balance yung hindi nakapa-slant yung aircon, pwede siyang tumulong. Tapos yan, ganito pala pag binubuhat talaga yung aircon yan, 2 kami diyan.
Malaki tong aircon na to, sa mga 1.5 to mga 2 HP ganyan. So kailangan, wag nyo rin uugaliin buhatin mag-isa yung aircon ha. Baka akala nyo kasi kaya nyo buhatin. So, mabigat yan, hindi nyo kaya, may compressor yan. May pan motor pa yan. Baka bagsakan lang kayo, nasira nyo na yung aircon, na disgrasya pa kayo. Kaya pag ganito, ingat-ingat lang kayo. Saka wag kayong gagawa ng walang kasama. Pag mga gantong ano talaga, dapat talaga may kasama tayo pag nagsiservice tayo sa ganito. Kasi more on buhat sa ganito buhat, saka kailangan din talaga ng may aalala. Hindi pwede isang tao lang. Tignan nyo, laki-laki niya no. Paano bubuhatin ng isang tao yan? Kahit kaya nyo, kailangan pa rin may kasama kayo. Huwag nyo ipilit. Kasi pag pinilit nyo, baka madisgrasya lang kayo. Yan, tignan nyo, 0-0 talaga yung nangyari dyan no. Kaya hirap siyang hatakin, hirap din kunin. Pero lahat naman may paraan Tiyagain nyo lang at mahuhugot nyo rin yan. At yan nga, medyo nakaluwa na yan dyan Pero bago natin yan gawin, nagpaalam muna tayo. Kasi nga, mawawasak yung gilid nila para mahugot lang dahil lang doon sa tornilyo. Mamaya papakita ko sa inyo sinasabi kong tornilyo na dapat tinatanggal. Diba? Binubuhat talaga yung aircon pag mga ganyan. Kaya hindi rin biro yung trabaho ng mga nagte-technician, ng mga naglilinis ng aircon. Hindi rin biro yan. Salute ako sa inyo. Tapos, ayan, lilipat na kami kasi mag-ano yun na namin. Tapos, ayan pala. Ayan yung sinasabi kong tornilyo, yung tinatanggal ni Master Marlon yung nasa likod. Ngayon, total na tatanggalin na natin, hindi na natin ibabalik yan. Para sa susunod, duhugutin na lang yung aircon na yan. Yan dapat tinatanggal talaga yan pag in-install natin yung aircon. Para pag nakasilant na, kasi ipipix yan yung mismong base ng yung mismong housing ng aircon. Nakapix dapat yan. Hindi yan dapat sumasama. So, kada i-maintenance yan, pag nakatornil yan, wala tayong choice kundi hugutin ng hugutin yan. Dapat na iwan. Yan nung natanggal na yung tornilyo, ganito dapat yan, ganyan dapat mangyayari. Yan, ganyan. Hahatakin lang sana di ba? Ganun lang kabilis kung nakatanggal yung tornilyo na yun, hahatakin lang na ganyan Tignan nyo Yan, ganyan na hatak lang. May iwan yung talagang na yan, yung talagang housing na yan, may iwan. Ganun lang kabilis sana. Hindi sana nahugot na agad, di ba? Hindi na natin winasak yung gilid, yung ibabaw. Pag ganun kasing dahil lang sa tornilyo na yun, wawasakin ulit. Tapos ngayon, kailangan pa ibalik ulit yung yung housing. Tapos isisilant na naman ulit, di ba? Imbis nakapix na sana. Sa susunod, pag kayo naka-encounter ng ganito, pag magkakabit kayo ng aircon, sisiguraduhin nyo yung mga nasa likod na, tatanggalin nyo na. Pero meron din namang aircon na na kasama talaga yung base niya, yung mismong housing niya. Pag ganun, no choice talaga kayo kundi tanggalin. Pero kung nakatornilyo lang naman, pag ganun, tanggalin nyo na para yung susunod na maglilinis o susunod na gagawa o kahit kayo din nagagawa, hindi na kayo mahihirapan, hindi nyo na kailangan wasakin yung paligid na kung saan naman naka-install yung aircon. Yun, isa sa mga minsan nangyayari talaga yun. Minsan yun sa mga nagkakabit. Minsan kasi may abang na yung mga unit nila tapos sila na lang din naggagawa kasi akala nila basta ikakasa na lang din nila, alam may mga tinatanggal pa talaga dun. So mas maigi rin talaga na mas pag magpapakabit kayo, magpapagawa kayo, dun na kayo sa talaga siguradong alam din nila yung ginagawa nila. Para hindi yung pag kayo lang kasi tapos biglang kinabit nyo lang, sayang yung bagong aircon. Ayun nga, mabilis kalawangin, magba-backflow agad yung tubig. Kasi nga basta sinalpak nyo lang may mga tinatanggal pa nga dun. Hindi yun basta ikakabit lang natin. Sa una gagana yan, mga uubre yan kasi bago nga. Kaya lang yung imbis maganda yung aircon nyo, tatagal siya. Hindi siya tatagal dahil nga sa mga ganun lang, simpleng ganun lang, di ba? Yung sa may drain niya hindi natanggal. So yung tubig niya hindi makakawala yun Mabababad lang ng mabababad dun sa may yun sa loob ng aircon nyo. Pwede pa nga yun na na mapitik lagi ng blower ng LEC sa likod. Tapos pag napitik yun, pwedeng mabasa yung motor. So maraming pwedeng mangyari kahit bago yung aircon nyo. Iba nagtataka, bago-bago parang nasisira agad. Kasi nga, mali yung pagkakakabit, mali yung procedure. May mali dun sa aircon, kaya minsan ganun. Minsan yung motor nabasa, hindi nila alam na poponduhan pala ng tubig yung aircon nila. Tapos yung control nabasa rin. Minsan kasi yung mga control niyan nandiyan lang di sa gilid
So pag nabasa, pwedeng mag-shorted yung aircon nyo. Yun lang, yung mga simpleng bagay-bagay minsan dapat ginagawa natin bilang technician ba. Hindi yung basta makasalpak lang tayo. Tapos bilang customer naman, dapat nag-i-inquire din talaga tayo sa marunong, kasi mahal na nga yung aircon, madodoblean pa kayo ng gastos. Tapos ayan, binabalik na namin yan dyan. Pero pansinin nyo yung housing nakalagay na, diba? Hindi na namin binalik yung tornilyo dyan. Para yung susunod na gagawa, hindi na sila mahihirapan. Yan, ganyan, no, binubuhat talaga yung aircon. Kaya wag nyong isipin na pag gagawa kayo tapos hindi na kayo magsasama, kayo na lang para solo nyo yung kita. Wag ganun, dahil pwede kayong madisgrasya niyan para lang sa magkanong halaga. Yung katawan natin, isa lang yan, kaya wag natin ganong puwersahin. Ingat lang din tayo lagi sa ginagawa natin para safety lang din tayo. Tapos ayan, nung nakabit na namin, ito yung sinasabi ko sa inyo, yan yung kinuha ko, yan dapat tinatanggal yan, kasi napansin namin hindi pa nakatanggal yan, ang tagal na nakakabit ng aircon dyan. Ayan, halos na-deform na nga yung takip. Dapat yan tinatanggal yan. Yun kasi yung takip dun sa drainage niya, tapos hindi tinanggal. So yung tubig nakababad lang dun sa loob ng aircon habang pinapagana lagi. So mas madali siyang masira pag hindi tinanggal yun. Dapat talaga pag magpapakabit kayo ng aircon o magpapagawa kayo, dun kayo sa marunong, hindi yung basta nakapanood lang kayo, kasi hindi naman lahat ng napapanood nyo kumpleto o rekado talaga Marami rin dyan na may iba pang ginagawa. Minsan depende sa area, depende sa pagkakabitan nyo, yung tibay, o kaya yung mga tatanggalin. Maraming klase pang ginagawa dyan. Hindi yan basta sinasalpak na lang. Pag nabili nyo, porket bago, pagaganahin nyo, yun na yun. Hindi yun basta ganun lang. May mga tinatanggal pa dyan, may mga kinukonsidered pa dyan. Sa area naman, minsan yung pinaglalagyan, kailangan yung paglalagyan matibay, may bracket, may mga ganun-ganun yan. Hindi basta isasalpak nyo lang sa bintana nyo, tatanggalin nyo yung jealousy. Pwedeng makadisgrasya pa yun pag ganun. O kaya baka may mabagsakan pa, kasi mabigat yung aircon na yan. So kailangan talaga mas maganda doon na kayo sa may nakakaalam, doon sa yung talagang gumagawa ng aircon, ikakabit. Tapos pala pag nasalpak nyo ng ganyan, pati yung mga paligid pala punasan nyo. Siyempre nahawakan natin yung mga Tapos yung wire nya, yung sa outlet nya, punasan nyo din lahat. Basta yung mga bakas na pinagdumihan natin, punasan nyo rin. So ayun lang, dapat kasi aware talaga tayo sa mga sa mga ginagawa natin. Tapos bilang customer naman, dapat kung gusto nyo safe din yung aircon nyo, dapat tumatawag kayo sa mga expert din talaga na mga gumagawa, para tatagal yung aircon nyo, tapos hindi rin kayo maaabala kahit bago. Tapos ayan, pinapagana na namin siya dito. Tapos yan, yung bawat detalye titignan nyo pala. Tapos dapat marunong rin kayo bumasa ng mga sign niya, gaya ng cooling, ng dry, ng fan. Yan yung sinasabi ko sa inyo, ng timer. Dapat marunong kayo bumasa niyan, kasi mamaya pag pinagana nyo, nagtataka kayo hindi lumalamig kasi hindi nyo alam na naka-fan mode pala kayo. Dapat naka-cool mode yan. Dapat marunong din kayo bumasa niyan. Hindi pwede yung basta pagaganahin nyo lang tapos umiikot yung blower, hindi ganun. Dapat bago nyo iwan yan, lumalamig talaga. Tapos yun lang, yung yung awareness lang sa natin, sa aircon natin. Bago natin isalpak, ayusin natin, tanggalin natin yung mga dapat tanggalin, para hindi rin mahihirapan yung susunod na gagawa. Tapos yun lang, support lang kayo. Kung may mga kailangan kayo, message lang kayo dito. Yun lang, thank you, maraming salamat sa inyo.